Kaugnay niyan, inaasahang makalalabas na ng Gaza Strip ang ating mga kababayan mula ngayong araw hanggang bukas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ang ipinangako ng Israel matapos makausap ng ating mga kinatawan doon ang presidente ng Israel. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa ating mga kababayan na naiipit sa gulo sa Gaza. Sa katunayan, nakausap na ng kinatawan ng ating bansa ang Israeli government para sa ligtas na paglilikas sa ating mga kababayan doon. However, I've asked the Secretary Ricky Manalo to make the ambassador Ilan Flus, and of course he has been able to get in touch with the foreign minister of Israel, and our ambassador Juni Lailo was able to see the president yesterday, the president of Israel yesterday. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. Nauna nang sumulat si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart sa Israel at Egypt para sa pag-i-issue ng kinakailangang permit upang ligtas na makatawid sa Rafah border crossing ang mga Pilipino roon. Sa ngayon ay nasa 115 Pilipino sa Gaza ang nais ng makauwi sa Pilipinas. Ang Israel ang nagbibigay ng mga pangalan sa Egyptian government ng mga papayagang makalusot sa border. Paliwanag ng Pangulo, natatagalan ang proseso sa ilang Pinoy doon dahil nakapangasawa sila ng mga Palestino. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian, hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. Tiniyak din ng punong ehekutibo na nakaantabay ang mga bus sa Cairo para magamit ng mga Pilipino oras na makalusot ang mga ito sa Rafah crossing. Pagtitiyak naman ng DFA, may programa ang gobyerno para tulungan ang ating mga kababayang ililikas mula sa Gaza sa oras na makauwi na sila ng bansa. Well, we're in touch with the Office of the President about that, so they have to may utos siya about it to the other agencies, including, although they're not OFWs, no? May utos with the DMW and OWA, no? Usually reintegration is done through the DILG, through the local government. Una nang naiulat ng DFA na may 2 Pilipino ng ligtas na nakarating sa Egypt. Ang mga ito ay pawang miyembro ng Doctors Without Borders. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.